Magandang araw! Kumusta ka? Alam kong gusto mo na magkaroon ng bagong kaalaman tungkol sa nakaraan. Kaya tara na't pasukin ang mundo ng kasaysayan with Aiden. Noong March 23, 1901, si General Emilio Aguinaldo ay hinuli ni General Frederick Funston na namamahala sa mga grupo ng Amerikano sa palanan Isabela. Anim na pagod na guerrillas na pinamunuan ni Cecilio Sigismundo, isang Ilocano at pinagkakatiwalaang mensahero ni Aguinaldo na naghatid ng mahalagang mensahe ang sumuko sa mga Amerikano noong February 8, 1901. Pinirmahan at itinala ni General Aguinaldo ang mga bahagi ng mga ipinapadala ni Sigismundo sa ilalim ng mga madalas na ginagamit na pangalang pastor, Colon de Magdalo. Idinagdag ni Sigismundo na si Aguinaldo ay may hindi hihigit sa 50 gwardya sa nayon at itinuro ang palanan, isang liblib na komunidad malapit sa Pacific Ocean sa lalawigan ng Isabela sa Northern Luzon bilang lokasyon ng punong tanggapan ni Aguinaldo. Nakatanggap si Funston ng tulong mula kay Lazaro Segovia sa pag-unawa sa mga teksto. Ang pinakamahalagang paghahatid ay isang kahilingan para kay General Baldomero Aguinaldo na magpadala ng ilang sundalo sa palanan. Si Segovia ay isang dating lieutenant sa Spanish Army na kalaunan ay lumipat ng panig, sumapi sa hukbo ng Pilipinas sa halip ng mga Amerikano. Ang tatlong wika na kayang sabihin ni Segovia ay English, Spanish at Tagalog. Gamit ang impormasyong ito, sinimula ni Funston at ng kanyang pangkat ang pagbalangkas ng plano para mahuli si Aguinaldo. Binihisan ni Funston ang mga makabebe at ipinadala sa palanan na nagpapanggap na sila ang mga lalaking hiniling ni Aguinaldo. Si Funston at ang apat na karagdagang US commander na nagpapanggap bilang mga bilanggo ng digmaan ay sumali din sa kolon. Halos 78 na pinili ng makabebes na marunong din magsalita ng Tagalog ang itinalaga sa Company D ng 1st Battalion ng Makabebe Scouts. Nakatanggap sila ng 50 Mausers, 18 Remingtons at 10 Car Dragons and Rifles bilang kapalit ng kanilang Springfield Rifles, ang parehong mga armas na dala ng tropa ni Aguinaldo. 20 sa kanila ang nakasuot ang uniform ng rayadilyo ng bukbong Pilipino. Ang isang partikular na pangkat etniko na tinatawag na Makabebes ay nag-ugat sa Makabebe, Pampanga. Sa kabilang ng pagkakaroon ng katulad na anyo sa lahat ng iba pang mga Pilipino, nagkaroon sila ng mabangis na pagdikit sa mga otoridad ng Espanya noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dahil sa kanilang matagal na pakikibaka sa kanilang mas rebeldeng mga katabi. Inilipat nila ang kanilang katapatan sa mga Amerikano nang dumating sila, at gumawa sila ng pangalan para sa kanilang sarili bilang isang maasahan at mapupulahang bahagi ng militar ng Amerika. Ang gobyerno ng Amerika, na natuwa sa pag-aresto kay Aguinaldo, ay opisyal na tinanggap ang mga makabebe sa Philippine Scouts, isang espesyal na pwersa ng US Army. Sa hangin ng nasa tabi ng Sigismundo, inilista rin ni Funston sina Hilario Talplacido, Lazaro Segovia, Dionisio Bato at Gregoria Cadit. Si Hilario Talplacido, isang dating lieutenant colonel ng hukbo ng Pilipinas, ay isang tao na nakilala ni Aguinaldo. Ilang buwan bago nito, nakuha ni Funston ang opisyal na seal at dagda ni General Urbano Lacuna. Gamit ang impormasyong ito, ginawa ang dalawang gawa-gawang liham na sinasabing mula kay Lacuna hanggang kay Aguinaldo. Ang isang liham ay naglalaman ng mga detalye kung paano umusad ang laban. Ang isa naman ay nagpahayag na siya ay nagpapadala ng 80 kawal sa palanan. Sa pangunguna ni Placido, Segovia at Sigismundo, alisunod sa utos ni General Baldomero Aguinaldo. Dahil dito, naniwala si Funston na ang buong mamamayang Pilipino ay gagana bilang isang secret service na handang magbigay ng babala kay Aguinaldo sakaling matuklasan ang masusing planong peke sa anumang oras sa paglalakbay. Sumakay sila sa USS Vicksburg, naglayag sa pinakatimog ng Luzon sa pamamagitan ng San Bernardino Straits patungo sa Pacific Ocean. At mula roon hanggang sa silangang baybayin ng Luzon hanggang Pasiguran Bay, mga 100 miles sa timog ng Palanan, kung saan sila dumaong noong March 14. Ginawa ito upang ipakita na sila ay nasa isang ordinaryong utos. Nagplano ang Vicksburg na makipagkita sa grupo malapit sa Palanan noong ika-25 ng Marso. Makalipas ang 11 araw, ngunit mabilis na tumulak nang hindi nakikita ang lupa habang pinanantiling patay ang mga ilaw nito upang maiwasang maobserbahan. Sa wakas ay dumating si Funston sa Palanan noong ika-23 na iwan ang mga bilanggo na malayo. Si Placido ay ligtas na pumasok sa presensya ni Aguinaldo kasama ang karamihan sa kanyang mga makabebe na sumusunod malapit sa likuran. Ang lifeguard ni Aguinaldo na binubuo ng humigit kumulang 50 lalaking maayos ang postura ay nagpakita ng kanilang mga almas at pagkatapos ay tumingala sa labas habang papalapit si
Placido sa himpilan ng mga rebelde. Ang kagalang-galang na Placido ay nag-aliw kay Aguinaldo ng ilang cock and bull tales tungkol sa cross-country march at iba pa. Ayon sa utos ng Pangulo, habang paulit-ulit na sinisiyasat ang lagay ng panahon sa labas ng bintana. Noong March 22, ang karawan ni Aguinaldo. Ang kanyang mga opisina ay pinalamutian pa rin ng mga garland mula sa mga pagdiriwang noong nakaraang araw. Nakapila na ang mga makabebe sa harap ng lifeguard ni Aguinaldo nang humakbang si Placido sa bintana at nag-utos na magpaputok. Nagtagumpay sila sa paggawa nito, napatay ang dalawa sa mga rebelde at nasaktan ang commander ng grupo, si Colonel Simeon Villa. Ang iba ay tumakas sa takot dahil sa pagkagulat. Si Placido, isang napakalaking tao, ay sinunggaban si Aguinaldo at tumitimbang lamang na 115 pounds. Siya ay itinapon sa lupa at ipinaupo bago dumating si General Fonsa. Nahuli si General Emilio Aguinaldo, ang unang pangulo ng bansa. Noong umaga ng March 23, si Aguinaldo at 3 sa kanyang mga tauhan ay nagmarcha patungo sa baybayin ng Palanan Bay. Bandang tanghali, nakarating sila doon. Dalawang signal ng apoy ang sinindihan at ang mga Amerikano ay nagtaas ng puting bandila. Hindi nagtagal, isang barko ang makikita sa abot-tanaw. Wala pang 2 oras, ang Vicksburg ay itinali malapit sa dalampasigan. Inamin ni Aguinaldo kay Funston na siya ay lubusang naloko sa buong paglalakbay ng mga maling mensahe. Nang maglaon, inamin niya na hawak niya iyon at na halos maiisip niya ang kanyang sarili bilang isang bilanggo. Dahil pinabayaan niya ang mga kanyang mga tao at bansa, nakaramdam siya ng pagkasuklam at pagkalungkot. Ang Vicksburg sa kalaunan ay nakarating sa Manila Bay nang hindi naiulat sa sinuman sa Maynila. Bagamat ibinigay ni Aguinaldo kay General Arthur MacArthur Jr. bilang isang bilanggo ng digmaan, magiliw na pinatira ni General ang kilalang sundalo sa palasyo ng Malacanang mula March 28 hanggang April 20. Sa kanyang taon ng ulat para sa 1901, tinawag ni General MacArthur ang paghuli kay Aguinaldo ang pinakamahalagang nag-iisang kaganapan ng taon. Si Aguinaldo ang personifikasyon ng pag-aalsa. Dahil ang general ay lubos na nag-iisip sa kanya at pinahahalagahan siya ng ilang daang beses na higit pa kaysa sa kanyang timbang sa ginto. Siya ay nagkaroon ng isang kinumisyong opisyal na nagbantay sa kanya araw at gabi. Mula na makulong pareho sa Palanan at sakay ng Vicksburg, ang mga bumiyag sa kanila ay lahat ng iba pa, opisyal na Amerikano, na nakausap nila ay palaging tinatrato sila ng may sukdulang paggalang. Pinuri ni Aguinaldo ang mga bumiyag sa kanya. Ang mga aksyon ng mga Amerikano mula noong November 1899 ay ipinaliwanag kay Aguinaldo at ipinaunawa sa kanya ang mga layunin ng mga Amerikano para sa kanyang mga tao ay hindi lamang kahanga-hanga ngunit hindi rin sumusuko. Walang pagbabago sa determinasyon ng mga Amerikano na pasayahin ang kanyang mga tao sa gusto man nila o hindi. Naunawaan ito ni Aguinaldo at nagpaubaya sa nangyari. Idineklara ni Aguinaldo ang pagtapos ng karagdagang panglaban noong April 1, 1901 matapos manumpa ng katapatan sa gobyerno ang Amerika. A gentle reminder from Aeropera News na hindi lamang oras ang ginituan, kundi pati na rin ang kasaysayan na ating dapat alamin at alalahan. We hope you enjoyed watching this video about what happened this day in our history. Don't forget to tune into our next videos and follow our club's social media accounts. See you again in our History with Aaron!